Happy Sunday po sa lahat. So, hopefully the past week has been very good for everyone. I know maraming mga nangyari. Siguro sa iba may mga trials, may mga problems na na-encounter during the past week. But still, I'm thankful that all of us are here today na sama-samang magpupuri at magbibigay pugay sa ating Panginoon. Siguro po habang hinihintay pa natin yung iba pa po nating mga kapatid na makarating dito sa chapel, let's slowly start. And with that, I'll be reading the call to worship passage na manggagaling po sa Psalm 115. So this is from New International Version. Psalm 115. Not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory, because of your love and faithfulness. Why do the nations say, where is their God? Our God is in heaven. He does whatever pleases him. But their idols are silver and gold, made by human hands. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see. They have ears but cannot hear, noses but cannot smell. They have hands but cannot feel, feet but cannot walk, nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. All you Israelites, trust in the Lord. He is their help and shield. House of Aaron, trust in the Lord. He is their help and shield. You who fear him, trust in the Lord. He is their help and shield. The Lord remembers us and will bless us. He will bless his people Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, small and great alike. May the Lord cause you to flourish, both you and your children. May you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. The highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to mankind. It is not the dead who praise the Lord, those who go down to the place of silence. It is he who extol the Lord, both now and forevermore. Praise the Lord. Praise you, Father God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa lumipas na linggo, Panginoon, na kami po ay pinagkalooban nyo ng mga biyaya, Panginoon, ng buhay, kalakasan, Lord God, upang patuloy po na magsama-sama sa araw na ito na magpuri sa iyo, Lord God. Lord, inaalay po namin sa inyo ang buong araw na ito, Panginoon, magmula po sa aming mga pag-aawitan, mga panalangin, at sa pagbababa ng inyong banal na salita, Panginoon. Naway i-open niyo po ang aming puso, ang aming isipan, at ang mensahe maging simple, payak, Panginoon, upang ang lahat sa amin ay makaintindi at ito po ay maisa puso at maisa buhay ng bawat isa. Panginoon, gabayan niyo po ang lahat ng aming mga kapatid na papunta pa lang po dito sa aming chapel, Lord God, na makadako po sila sa tahanan niyong ito, Panginoon, ng ligtas at payapa. Gayon rin, Lord God, ang aming mga kapatid na hindi po makakadalo ng personal sa araw na ito, na nasa kanilang mga tahanan, kanilang mga trabaho, Panginoon. Bless them, keep them safe, Lord God, and once we have our recording, Panginoon, ay magkaroon rin po sila ng pagkakataon na mapakinggan ito upang maramdaman nila how blessed we are na nandito po sa inyong tahanan, Panginoon, na nagpupuri sa inyo. Lord, patawad, Panginoon, sa anuman pong mga pagkukulang, pagkakasala na amin pong nagagawa, Panginoon. Linisin niyo nawa ang aming puso, ang aming isipan, nang sa gayon, ito po ay maituon lamang namin sa mga bagay na magbibigay kapurihan sa inyo. Lord, as we go on this day, as we worship you, bless us and keep us focused, Lord God. Alisin niyo po ang mga agam-agam, mga pag-aalala, Lord God, na meron kami sa aming mga puso, sa aming mga isip. At gawin niyo lang po ng ito ay may offer namin sa inyo, Panginoon, sa luluwalhati ng inyong pangalan. Maraming salamat, Lord God.
Sa inyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayon po dumako po tayo at sama-samang mag-awitan para sa ating Panginoon na sa pangunguna po nating music team sa paglilid po ni JC. Magandang umaga po mga kapatid. Sa mapagpalang umaga po sa lahat at sa mga papunta pa po. Let's pray for them. Awitin po natin ang Heart of Worship. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. When you sing faith, all is stripped away, and I simply used to bring something that's a word
I'll bring you more than a song, Lord. I'll bring you more than a song. 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 Yes, Lord, we're coming back to your love, Panginoon. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the tears I've shed. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything, oh Lord God. Provide you, Panginoon. That's why we're now back standing, Panginoon, to praise you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Lakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po nating awitan ng Panginoon sa pamamagitan ng musikang ito. Lahat po tayo may pinagdadaan ng trials, kanya-kanya po nating trials sa buhay. Patuloy po nating ilapit sa Panginoon. Damhin po natin ang musika. Let's give the battle to the Lord. He will fight for us. When all I see is the battle, you see my victory. Yes, Lord. When all I see is the mountain, you see your mountain.
pagsasalba sa amin, sa patuloy na pagliligtas sa amin. Maraming salamat po, Lord God. Give it all to you in Jesus' name, pray. And sing Mighty to Save. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Salamat po sa magandang pag-aawitan namin sa iyo. Salamat po Lord sa buhay ni Brother JC, Panginoon, na ginagamit mo siya mightily sa oras na ito, Panginoon. Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Napakabuti mo sa iyong mga anak, Panginoon. Papurit pagsamba inaalay namin sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Napakabuti mo sa iyong mga anak, Panginoon. Hindi mo pinababayaan sa bawat oras ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa oras ito, Panginoon, dinadakila ka namin, O Lord, sa Espiritu at katotohanan. Dakilang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya, Lord, dapat ka lang po naming pasalamatan, Panginoon, at sambahin, Panginoon. Dahil kayo po ang may lalang ng lahat, Panginoon. Kayo po ang may lalang sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa lahat-lahat pangyayari sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw, Panginoon. Sa kabila ng mga katigasan po, Lord, ng aming mga puso, ng aming mga ulo, andiyan ka rin po, Panginoon, na talagang siyang sumusubaybay sa amin, Panginoon, na siyang tumutulong, Panginoon, sa amin. Kayo po ang aming sandigan, Panginoon, sa bawat oras ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, dahil nakilala ka namin, Panginoon. Kulang po ang mga bibig na to, mga salita na pagpapahayag namin ang pasasalamat sa iyo sa ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan, Lord. Ang ginawa mo sa aming buhay, Panginoon, sa aming mga anak, Lord. 1983, Panginoon, na nandito po kami sa church na ito, Lord. Lumaki yung mga anak ko, nakasama ka po nila, Lord. Andyan po sila sa ibang bansa, Panginoon. Subalit, ginagabayan mo rin po sila, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil hindi ka po nagkukulang sa amin, Panginoon. Sa bawat isa na yung mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ko po alam kung paano nangyari. Subalit, na-approve po yung aking immigrant visa, Panginoon, Lord. Hindi ko po alam ang plano nyo sa aking buhay, Panginoon, Lord. Hindi ko po inisip ito, Panginoon. Lord, papasalamat po ako sa iyo dahil iba po ang plano namin sa plano mo, Lord. Yung mga plano po sa buhay ko, hindi ko po alam kung bakit nangyayari ito. Pero ito po, Lord, ay pinapasalamatan ko po sa iyo, Panginoon, dahil kayo po ang may plano nito sa aking buhay, Panginoon. Lord, sana po, Lord, kahit dalhin mo po sa ibang lugar, ay magamit ko po ang paghayag na yung mga salita, Panginoon, Lord. Lord, patawarin mo rin po kami sa mga nagawa naming pagkukulang sa iyo. Mga pagkukulang namin, mga kasalanan po namin. Patawad po, Lord. Bigyan mo kami ng kapatawaran sa lahat-lahat, Panginoon, na mga nagagawa naming mga kasalanan mula nung kabataan po namin hanggang ngayon, Panginoon, Lord. Patawad po, Panginoon. Lord, sa oras ito, dinadalangin ko po, Lord, ang aming sambahayan, lahat ng sambahayan, ang bumubuo ng aming simbahan na ito, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa, ang bawat pamilya, Panginoon. Bigkisin mo po, Panginoon, ng yung banal na pag-ibig, ang bawat pamilya, Panginoon. Nakikita niyo po sa panahon ngayon, marami na pong nangyayari, mga hiwalayan, Panginoon, sa mga pamilya, Panginoon. Kaya, Lord, tinataas ko po ang mga pamilya namin, ang bawat pamilya ng church na ito, Panginoon, na bigkisin mo po kami, Lord, na yung banal na pagmamahal, ang yung banal na pag-ibig. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang unang nagmahal sa amin. Kaya, Panginoon, dapat lang po namin sundin ang iyong aral, Panginoon, na mahalin namin, Panginoon, ang aming kapwa, Panginoon. Sinabi mo po sa iyong mga salita, kahit po sino ay mamahalin po namin, Panginoon, na higit po ay mamahal namin sa buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na itinuturo mo sa amin sa araw-araw. Kung saan po kami ay naguguro, Panginoon, natututo po kami, Panginoon. Dahil kung wala po kayo sa aming mga buhay, wala po kaming magagawa, O Lord. Dalangin din po namin ng mga kapatiran po namin na mga may sakit, Panginoon, nasa banig ng karamdaman. Si Nanay Lily na nasa banig po ng karamdaman. Nakikita mo, Panginoon, ang kanyang buhay mula nung nagsiserve po siya sa iyo, Panginoon, dito sa Bliss, Panginoon, Lord. Tulungan mo sa Panginoon, ano po ang kalooban mo sa kanyang buhay. I will be done, O Panginoon, Lord. Ganoon din po sa mga kapatid po namin na may mga sakit, Panginoon, mga mag-anakan po namin. Hindi ko po mabanggit. Ipuin niyo po sila mula ulo hanggang paa, Panginoon.
Kayo po magbigay sa kanila ng kalakasan, Lord, na gagaling sa iyo, Panginoon. Ganon din po sa mga financial na pangailangan, Sister Lani Mapa, na talagang andyan po, Panginoon, ang kanyang sakit, Panginoon, Lord. Tinataas po namin sa iyo ang kanyang buhay, Panginoon. Ang kanyang mga pangangailangan sa kanyang pagpapagamot. Kayo po magpo-provide nito, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, maging kanyang buong sambahayan, Panginoon. Alam ko po, Lord, na hindi mo siya pababayaan, Panginoon, dahil anak mo rin po siya, O Diyos. Ganon po sa mga iba pa po ng mga may sakit, Panginoon. Dinadalangin ko sa inyo na bigyan mo po, Lord, ng kapayapaan ng kanilang buhay. Kayo po ang mangusap sa kanila, O Panginoon, Lord. Ganon po sa mga pangailangan financial, kayo po magpo-provide, Panginoon. Lalo ngayon, Lord, napakamahal po ang magpapa-hospital, Panginoon. Lord, kayo lamang po, Panginoon, ang aming tanging pag-asa, Panginoon, Lord. Alam namin, Lord, na walang imposible sa inyo, Panginoon, Lord. Lord God, dalangin din po namin sa iyong aming simbahan, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, na way back 1983 hanggang ngayon ay nakakatayo pa rin po sa tulong mo, Panginoon. Kayo po ang aming dakilang pastor, Panginoon. Naglagay ka po ng mga pastor na mga manggagawa. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga pastor namin noon, Panginoon. Pastor Hesite at iba pa pong pastors, Panginoon. Pastor Pong at saka ngayon po si Pastor Kit, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay nila na ginagamit mo sila mightily, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo silang i-bless, Panginoon, maging sa kanilang pamilya, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Lord, sa araw-araw, Panginoon. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang nagtatalaga ng mga tao, Panginoon, upang, Lord, maihayagan yung mga salita, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa kanila. Nandito po sila sa church namin, Panginoon, na ginagamit mo po, Lord, mightily, Panginoon, Lord. Dalangin din po namin ang mga programa ng church namin. Salamat po, Panginoon, sa pangunguna ng bawat isa, maging si Pastor Kit sa pangunguna niya sa buong simbahan namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil nakikita po ang pagtutulungan ng bawat isa, Panginoon, ang cooperation, Panginoon, ng bawat isa, ang commitment po, Lord, ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa buhay nila. Bless mo po, Lord, sila, maging ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord God, dalangin din po namin sa iyo, Panginoon, Lord, ang aming bansa, Lord. Nakikita mo, Lord, ang aming bansa, marami pong problema mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Paulit-ulit po, Panginoon, ang mga problema, Panginoon, na nahahayag, Panginoon, Lord. Wala po kaming magagawa bilang mamayan, bagkus manalangin po kami sa iyo, Panginoon, na kayo lamang po, Panginoon, ang makakaayos, Panginoon, ang mga hidwaan, Panginoon, ang sa aming politika, Panginoon, mula sa pamumuno ng aming President Marcos, Panginoon, hanggang sa pinakamababang barangay, Panginoon. Lord, hindi po namin alam kung ano ang aming gagawin. Subalit, binibigay po namin sa inyo ang lahat, Panginoon, Lord. Lahat, Panginoon, ng suliranin ng aming bayan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang lahat na makakasolve ng aming mga problema na ito ng aming bansa. Sa mga economic, Panginoon, Lord. Lalo po ngayon na talagang makikita po na darama po ng aming mga manggagawa, mga magsasaka. Umiiyak po sila, lalo na po sa amin sa province, Panginoon, Lord. Umiiyak po sila dahil hindi po nila alam kung saan nila kukunin ng pagkain, Panginoon. May kita naman po sila sa tanim, pero pag binenta po nila itong mura lang po. Kulang pa po pambayad sa mga labor po nila. Lord, kayo po humawak sa aming mga magsasaka, sa aming mga laborers, Panginoon, sa aming mga economic, Panginoon, Lord. Ito na nga po, Panginoon, ang kapahayagan mo, Lord, na nalalapit na po ang iyong pagdating, Panginoon. Naramdaman na po namin, Panginoon, nakikita na po namin, Panginoon, ang lahat ng mga signs, Panginoon, na nalalapit na po ang iyong pagdating. Lord, ihanda mo po kami lahat, Panginoon, na maging handa po kami sa iyong pagdating, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, yung mga anak na laging ready, Panginoon, anytime na dumating ka po, Panginoon, Lord. Salamat po, Lord, sa araw na ito, maging sa aming tagapagsalita si Pastor Kit. Bless mo po ang kanyang buhay, Panginoon, Lord. Lahat po ng mga salita, Panginoon, na nanggagaling sa iyo ay talagang binibless mo siya, Panginoon, para maiparating po sa amin, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Binigyan mo siya ng katalinuhan na manggagaling sa iyo, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay niya. Panginoon, sa paghahayag po niya na iyong salita, Panginoon. Salamat po, Lord. Nawa, Panginoon, magamit namin ito sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Lord, ito ang aming panalangin. Ito ang aming alay sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat po ito sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, Lord. Na tayo mga kapatid.
kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa ating pangalawang pananambahan bilang isang magkakapatid sa buwan ng January and especially sa taong 2024. Now, very significant ang pagkakaiba ng attendance natin from last Sunday to today, ewan ko kung paano natin i-interpret ang data. But magpapatuloy tayo sa ating pananambahan. Especially dahil ang tema natin sa January is worshiping like Jesus. So, worshiping like Jesus, and last Sunday is hearts burning and eyes opened, or eyes seeing to truly worship Jesus. So ngayon, marami kasi mga bagay talaga na humihila sa ating palayo sa pananambahan natin mula sa pagsamba natin sa Panginoong Diyos. Marami tayong inasikaso, marami tayong pinagkakabalahan, and marami naman dun mahalaga. But in the light of our pursuit para sambahin ng Diyos, nagiging conflict ang ating mga ginagawa sa pag-alay ng ating panahon, ng ating debosyon, ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ng lahat-lahat naman ito ay parang pagsamba. Naranasan niyo po ba magpunta ng mall na meron kayong gustong bilhin talaga na importanteng bagay para sa bahay o para gamit sa eskwela o kaya for emergency purposes? Sabihin ko sana gamot, kaya lang wala namang mercury drug sa SM. Watson's, pwede ba? But anyway, may gusto kang bilhin na importante, pumunta ka ng mall, yung pera mo, ito yun mahalaga yung purpose mo para sa pera to. Pero pagdating mo doon, na taon pala, na after holiday sale sa mall. So, ang daming mga nagpupulahang mga karatula at mga percent na nakikita mo na humahatak sa attention mo. And then itong inilalaan mong pera para sa importanteng bibilhin, medyo nagkukompromiso ka na. Siguro yung medyo hindi na ganung branded ang bibiling ko. Dahil gusto ko talaga to eh. Itong nadaanan ko kanina sa Momuso or sa makita ko sa sa department store. Sayang, nung Pasko, pa to 70 or 30%, ngayon 70% off na. Nakakapanghinayang. So, sa ganung mindset, ang dami mo nang nakuha. At yung inilalaan mo para sa mahalagang bagay, paunti na ng paunti hanggang sa either nagkompromiso ka na iba na lang, i-improvise ka na lang sa ibang na lang bibili mo o wala ka talagang mabili at all. Na mabuti sana kung ang ating pananambahan sa Panginoon ay ganun. Na pwede kang sumamba sa isa o dalawa o tatlong mga bagay. Sabi nga ng Panginoong Jesus, you cannot serve both God and money. Hindi pwedeng hati ang ating debosyon sa pananambahan sa Diyos dahil worship involves determination and desire to seek and serve God only. Ang nature ng mismong pagsamba ay nakatuon lang sa isa. Dahil ang worship ay naka-overlap ito sa ating pagmamahal. Na pagmamahal na kagaya ng faithfulness natin sa mga asawa na hindi pwede i-kompromiso. At ang worship din ay naka-intertwine din ito sa ating allegiance, sa ating katapatan na hindi mo pwedeng ibigay sa kahit kani-kanino lang. Katapatan ng ating buhay. Naiintindihan ko mga kapatid na hindi lang sa mall, kundi sa buhay espiritual o sa pagiging Kristiyano ay maraming humahatak talaga sa ating atensyon, sa ating puso, sa ating pagpapahalaga sa ating panahon.
at nauunawaan niya ng mismong Panginoong Jesus. Bakit? He himself was tested in that area. I'm not saying he failed. I'm not saying he sinned. I'm not saying he gave up worship. Pero alam niya ang karanasan na gano'n. Sabi ng N.T. Wright, nakakalimutan natin na Jesucristo, si Jesus, nung nagiging tao, hindi siya si Superman. He is fully human. Of course, he's fully God, but he's fully human as well. Ano? He knows what it means bilang isang tao. At ang pagiging tao na may atas na inaatasang sumamba sa Diyos, sa bahaging yan, yung atensyon niya na ibinibigay dapat sa Diyos, yung debosyon niya at ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, sa bagay na yan, he was tested. His worship was tested. Now, of course, hindi mumigay si Jesus. He has steadfast worship as a human being in worship of his God. Na matututunan natin kahit paano sa nasaglit lang na pagsilip sa kung paano nga ito ginawa ni Jesus upang magkaroon naman tayo ng ideya how to have a steadfast worship for God just like our King Jesus. Ay nanyahan ko na po kayong lahat na tumayo at samahan ako sa pagbabasa sa kwento mula sa Biblia na kung saan si Jesus mismo ay inatake ng temptation. He was tested in his worship for God. Basahin po natin ang Luke chapter 4 verses 5 to 8. Pero para meron tayong paunang konteksto, babasahin na natin magmula sa verse 1 ng Luke chapter 4 hanggang 8. Dire-diretso pa yan, pero hanggang 8 na lang tayo to emphasize about worship. Now, verse 1 ng chapter 4 ng Luke, I will be reading from the New International Version. Sabi dito ni Lucas, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days. Tamang-tama, may ilang mga kapatiran natin ng mga simbahan. Ito ang kanilang fasting month or fasting week. So sa time na to ni Jesus, he ate nothing for 40 days. And at the end of them, he was hungry. Imagine, gutom na gutom ka na, tapos andyan yung mga temptations. This was Jesus' experience. Now verse 3, the devil said to him, if you are the Son of God, let this stone to become bread. Gutom ka, biglang may naalay sa'yo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Now Jesus answered in verse 4, it is written, man does not live on bread alone. In verse 5, the devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdom of the world. Lahat ng kaharian, now take note, sa mga panahon na to, Roman Empire is really, really strong. We've been told in chapter 2 verse 1, in chapter 3 verse 1, kung sino ang mga naghahari sa panahon na yan. And ito na, the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world. And he said to him in verse 6, I will give you all the authority and splendor or glory, for it has been given to me. Take note, sinasabi ng devil, ibinigay na sa akin lahat ng authority and glory, and I can give it to anyone I want to. So, if you, Jesus, worship me, the devil, it will all be yours. Just bow down, and all this kingdom and glory will all be yours. Verse 8, dito na tayo magtatapos. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa Kanyang salita na magpapaalala sa atin sa umbang ito at magpapatibay ng ating pagsamba at debosyon sa Kanya.
Now, a little bit of context, ano? Yung devil here is actually personified. Sa Old Testament, hindi masyadong pinipersonify ang devil. Ano? It's just anti-matter, anti-dark, anti-good, anti-God. No? Hindi masyadong, it's, parang di-describe siya as something like sin crouching at your door sa Genesis. Ano? Pero along the way, ang mga Hudyo nakadevelop ng theology nila. Especially sa Second Temple Judaism. That it would seem so na ang kaaway, ang kasamaang puwersa sa mundo is personified as a person. Na take note sa mga Hudyo, there are a lot of spiritual beings. Meron silang mga powers and authorities, mga heavenly hosts, and other spiritual beings na it's either in service to God or rebelled against God. You know? So, we must take note of that when you speak of the devil. Kasi it means yung devil is a personified representation of the enemy of God. A little trivia also na Satan is not actually a proper noun. It's Hasatan sa Greek. So it's the Satan. Lagi siyang may article na the. It means parang ang libro, ang tinapay. So hindi siya pangalan, hindi siya proper noun, hindi siya pangalan. So the Satan only means the accuser or the adversary. So nalalamp na lang natin ngayon as modern Christians na si Satan ang kaaway, may sungay siya, may buntot. So hindi ganun ang picture ng mga Hudyo, no? But the devil is all the forces personified in one. And ito yung ngayon ang kaharap ni Jesus. Another context that will help us is that itong testing na ito is actually just like yung testing ni Adam and the Eve. Diba? Jesus Christ is the second Adam. Adam is the first Adam. First Adam. And then, dumaan din sa test si Adam. And then, nung nagkagulo-gulo ang kay Adam, tinawag si Abraham. Abraham underwent also some testing. Nagkagulo-gulo si Abraham. Tinawag si Moses and the Israel. And nagkagulo-gulo. Tinest ng Israel, nagkagulo-gulo. And then Jesus. Ito na. Wait. I-test muna yan. So this is Jesus testing. Did he fail just like Adam? Did he fail just like Abraham? Did he fail just like Moses and Israel? Did he fail as the Messiah? Of course, we know sa buong kwento nito, pag tinapos natin, hindi. Even dito sa excerpt na ito, hindi siya nag-fail. Now, ganun yung konteksto nito na pinapakita sa atin ni Luke. That Jesus is the ultimate hope. Through the lineage of all the promised people who will lead by God. From Adam to Abraham to Moses to David, and all of them tinawag to represent, to be blessed, to be a blessing, pero nag-fail. And then Jesus comes. Jesus is now tested and he did not break. Now, kung makikita natin dito yung sinabi ng devil, sabi ng kaaway, I will show you all the kingdoms of the world and I will give you all their authority and splendor. Now, parang sinasabi ni Satanas, ayun na ako, ng kaaway, ng devil, hindi binanggit dito si Satanas at hindi kundi ng Satanas dapat. Example of how we are accustomed to calling the devil as Satan himself. But it's the devil na binabanggit dito. So, sinasabi ni devil na kaya ko itong ibigay dahil ibinigay na sa akin to. So,
May kasinungalingan dito. May kasinungalingan dito. Dahil sa totoo lang, hindi siya ang nagmamayari ng lahat ng authority and ng glory. Pero itong kasinungalingan ay hinahalo niya sa mga pangako ng Diyos. He attempts to distort God's promises, especially dito kay Jesus Christ. Because the promise for the Messiah sa Luke chapter 1 is that, sabi ni Angel Gabriel kay Mary, this will be a king, your son. He will be a king in the line of David, and his kingdom will reign. He will have an everlasting kingdom. And then sabi ni devil, makukuha mo yan. Makukuha mo yan. Sa akin magagaling. Ibibigay ko yan sa'yo. Lumuhod ka lang. Place your allegiance sa akin. Sambahin mo ako. Now, do you see what the devil is doing? Alam niya that promise exists. Alam niya that may katotohanan sa mga bagay na yan. Hindi siya nangangako na parang, uy, pag sumali ka dito, magkakaroon ka ng ganito, ganyan. No, hindi to scam. Well, scam siya, pero yung pinapangako niya, mayroong reality. That there are indeed kingdoms and glory. And at the end of Jesus' ministry, sasabihin niya sa kanyang mga disciples, all authority has been given to me. In fact, bago pa nga siya namatay, may sinabi na siya sa Matthew that all authority has been given to me. So this is half-truth and half-lie na pinapangako sa kanya, half-truth and all lies na pinapangako sa kanya ni devil, ng kaaway. Dinidistort niya yung promise ni God. Hindi niya papangakuan si Jesus ng something na hindi nag-exist. Something na hindi makatotohanan, that will not happen. Kasi of course, walang appeal yon. Kundi niloloko lang tayo ng kwentong to. Nagkukunwari-kunwari lang. But this is real. And the struggle is real. The temptation was real. Pangalawang papapansin natin dito is yung paggamit ni Jesus sa salita ng Diyos, the use of Scripture to guide His worship. To guide His worship. Paano ang paraan? Sinasabi ng Scriptura, sinasabi ng Biblia, na iisa lang sa sambahin mo. Worship and serve the Lord God only. And He quoted that from Deuteronomy. He quoted an Old Testament passage. And even bago pa yan, yung isa pang temptation tungkol sa paggawa ng tinapay, gumamit din siya ng Scripture. Gumamit din siya ng Biblia. And this is crucial kasi yung kaaway gumamit din ng Biblia. Gumamit din ng Biblia. Gumamit din siya ng mga nag-i-exist na mga bagay para ipangako kay Jesus. Now, sometimes we think that pag nakita natin yung Bible verse na ginagamit, okay na. But the devil himself uses Scripture to tempt Jesus Christ Himself. Tayo pwede pa, pero si Jesus mismo, nakabisado ang Scripture, inattempt pa niya because there is weight sa pinapangako niya na kingdoms and glory. Alam niya na part of Jesus' blessing after serving in His ministry, the glory and authority ay ibibigay kay Jesus. Sinasabi ni Satanas, ng devil, sabi ng devil, hindi mo na kailangan gawin lahat yun. Hindi mo na kailangan maghirap, pakuin sa krus, mamatay. Ngayon mismo, lumod ka sa aking harapan, bibigay ko sa iyo lahat yan. He was offering a shortcut actually. But Jesus, the steadfastness of Jesus to worship God was there. Nanindigan siya, worship the Lord God and serve Him only. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, nalalagay din tayo sa ganitong mga pagkakataon. Hindi ganitong gravity, hindi ganitong talagang tindi na meron dahil matindi ang mission ni Jesus .
wala nang kapantay sa misyon ni Jesus. Kaya wala ring kapantay ang pagkontra sa kanya ng kaaway. In fact, sa dulo ng usaping ito, na encounter ito ng kaaway, ang sabi ni Luke, the devil left him for an opportune time. Meaning, nilubayan siya ng demonyo, ng kaaway. Pero, parang the Terminator, I will be back. Parang ganun. Totoo nga naman, nagbalik siya. At sa pagbabalik niya, si Jesus napako sa krus. Ginamit niya si Judas. Ginamit niya yung mga priests. Ginamit niya yung Sanhedrin. Ginamit niya yung Roman Empire to crucify the Lord Jesus. Na marami din tayong pagkakataon na ganito. We encounter yung tipong this time is dedicated to worship God. This time is dedicated to know Jesus. This time is dedicated to serve the Lord, and then something else pulls us away. This time, iniisip mo siya, something else pulls you away. This time, nagpipray ka, something else pulls your thoughts away. Itong inilalaan mong panahon, o pera, o pagkakataon, o kalakasan, something else pulls you away. Na hindi natin namamalayan that it's not just the circumstances. Hindi natin namamalayan that it's not just nagkataon lang. Hindi natin namamalayan that behind those conflicts of schedule, sicknesses na madalas nagpo-fall prey tayo dahil nandito pa tayo sa lupang katawan, it's the devil himself. It's the devil himself working his project of swaying our worship away from God. How worship for God can be swayed, nalilihis when we desire that the things na nakikita natin, the things that we desire, actually we deserve them. Bakit ko nasabi yan na isa sa mga nagsisway sa atin from God and worshiping Him, palayo, ay yung mga bagay na we think we deserve. Saan ko nahugot yan? Because yung pinapangako ng demonyo, ng devil kay Jesus, Jesus deserves that. Deserve ni Jesus yan. Yung all kingdoms, all authorities, yan ang mapupunta kay Jesus bilang Messiah, bilang King of all kings, bilang Lord of all lords, Jesus deserves all that. At doon nag-appeal ang kaaway sa deserve na yon. Deserve ko to. Nag-appeal ang kaaway. Jesus, deserve mo yan. Kingdoms, pagkahari, worth, glory and praises of all men, deserve mo yan. Ngayon lang, na bumigay ka na. Deserve mo to. I will give it all to you. Just kneel. Just compromise a little bit. How many times did we encounter that temptation na hindi natin alam na temptation pala siya? How many times we think na deserve natin to? No, and kino-compromise natin si God. Kino-compromise natin yung pananampalataya natin just because tama naman eh. Gusto ng Diyos mapabuti ako, mabuti to. I think mabuti to para sa akin. I think mabuti to para sa akin. Regardless of what God is saying, basta I can justify that in my mind, and I deserve this. I'm not saying that we don't deserve good things. God promises us a life, an abundant life of goodness. But sometimes, there are offers by the enemy that is outside God's plan, outside God's will, labas sa kalooban at sa plano ng Diyos. Parang OEM ng mga original equipment manufactured ng mga sapatos, mga peking sapatos, sasabihin, ito na kunin mo, mas mura. Sasabi niyo. So the devil is offering a fake goodness to us. Deserve mo to. Deserve mo to. How many times did we encounter that situation?
pero hindi natin namamalayan that we're actually being tempted by the devil himself. That we're actually being attracted to something outside God's plan, outside God's will. Now, the rest of the Bible actually teaches us that the devil is actually working against knowing and worshiping God. Sa kabuuan ng Biblia, tinuturo ng kaaway ay kumikilos against, kontra sa pagkilala natin sa Diyos at pagsamba sa Kanya. So anything else from small to big things na humihila sa ating palayo sa Diyos, make no mistake, it's part of the devil's trap. It's part of the devil's trap. Now, if we look to Jesus, or this encounter pala, at least magkakaroon tayo ng wisdom kung anong ginagawa sa atin ng kaaway sa mga itong pagkakataon. Hindi naman natin nakikita yung kaaway. We don't see the devil himself, but yung mga pangyayari, we will have familiarity. Number one, ang ginagawa ng kaaway is he entices you with the things that you think you deserve and attempts to distort God's promises. Inaakit ka niya sa mga bagay na sa tingin mo mabuti, na tama lang naman na nagpupursue tayo ng ikakabuti natin. But sometimes the devil uses those things and i-distort niya yung mga pangako ng Diyos. Gagamit pa nga siya ng verse. Gagamit pa siya ng Bible verse. Gumamit siya kay Jesus pa mismo. Don't you think hindi niya gagamitan ng mga ganong tactic? Ikaw lang. Versus si Jesus, ginamitan niya ng matinding tactic. Ginamit niya mismo salita ng Diyos. So take note, there will be and there are people like me who stand here and will use Bible verses to offer you the goodness outside God's plan, outside God's will, for prosperity's sake, for comfort's sake, or whatever. Kaya dyan dumadami yung mga prosperity preachers Kasi yun ang aakit sa mga tao na gusto lang naman sanang lumuwag-luwag ang buhay, tapos biglang may mga false prophets na magsisitayuan, gagamitan ng salita ng Diyos para pangakuan ang mga uhaw ng mga tao sa kaginhawaan. Kaya nakakagalit para kay Jesus, para sa Diyos, ang mga ganong mga tao dahil niloloko lang nila ang mga mahihina. Mahihina na nga, lolokohin pa, ihahatid pa sa peligro. That is how the devil works. And maging yung sa ating mga sarili din mga pursuits, mga plans, mga ambitions, mga dreams. Now make no mistake, we can dream, we can have ambitions, we can have plans. Provided that we are guided sa kung anong kalooban at plano ng Diyos. But if it's outside God's promises, outside God's will, diyan kumikilos ang kaaway. Kompromiso ka lang konti. Ito lang. Gusto mo naman, mabuti naman to. Or ikakasaya mo to. Deserve mo to. That's how the devil works. I'm not saying na hindi mo na necessarily alagaan ang sarili mo. One day, gusto ko sanang bumili ng, kailangan ko yung laptop, kailangan ko yung damit na yan, kailangan ko yung gamot. Pero sabi ni Pastor Kate, hindi naman yun. Sabi ko yung lubas sa kalooban at mga plano ng Diyos. Gusto rin naman ng Diyos na pangalagaan natin ang ating mga sarili and to experience goodness in life according to His responsibilities na binibigay sa atin, to provide for our family, to provide for ourselves. Hindi yun ang sinasabi ko. But there are dreams and ambitions that will pull you away from worshiping God. And kapag hindi tayo cautious or careful, hindi natin namamalayan nakaluhod na pala tayo. Hindi sa Diyos, kundi sa devil. Now, isa pa, ay mag-o-offer ang kaaway. He offers those things in exchange for your worship for God. Na dito mo malalaman yan. You would realize na itong bagay na binibigay niya sa iyong mga kamay, ng bagsak presyo at kung ano-ano pang mga pangako, dito mo siya malalaman. May evaluate, are these things pulling me away from God? Ito bang blessing na tinatamasa ko ngayon, nakakalimot ako sa Diyos? Ito bang inaasikaso ko ngayon na racket or na project or na business,
is actually a distraction sa pagsamba ko sa Diyos. Dito mo ngayon siya i-weigh. Sa tingin po ba natin na hindi naman dapat i-pursue ni Jesus ang kingdoms and glory? No. He will have those things. Sa tingin mo ba, bawal na naisin ni Jesus yung tinapay dahil gutom na gutom siya? In fact, nung nagmi-ministry na siya, namigay pa nga siya ng tinapay. At nagbe-break bread pa siya, di ba? Hindi masama ang tinapay. Ang masama, yung paraan at kung sino nag-aalay ng tinapay. Hindi masama mag-ambisyon. Hindi masama yung may mga gusto tayong maabot para sa ating mga pamilya. Ang kailangan nating itanong, ano ba ang nagiging resulta nito mga bagay na ito? Pagdating sa ating pagsamba sa Diyos, sa paglilingkod sa Kanya, sa pagkilala sa Kanya, at sa pagsunod sa Kanya mga kautusan. At pag dumating sa punto mga kapatid, that when we believe His lies, kapag naniwala tayo sa Kanya mga kasinungalingan, ng kaaway, you're actually committing idolatry. Na meron ka nang nilalagay dun sa pwesto na kung saan para sa Diyos lang. That's idolatry. And higit pa sa pagsamba sa mga bagay na inaalay ng kaaway, hindi natin na-realize yung kaaway na pala ang mismong ating pinag-aalayan. Kapag nahulog tayo sa kasinungalingan ng kaaway dahil sa kanyang mga inaalay na mga bagay, hindi na lang darating ang punto na ang sinasamba natin ay ang mga blessings, kundi darating sa punto na hindi natin namamalayan na ang sinasamba pala natin ay ang kaaway. Kumikilos ang kaaway. Sabi ni Apostol Pablo, the God of this world, binubulag niya ang mga tao, making us turn away from God. And of course, bilang mga totoong mga tagasunod ni Jesus, hindi mangyayari na permanenteng mabubulag tayo at permanenteng tatalikod tayo sa Panginoon. Dahil nandyan naman ang banal na Espiritu na huwag natin kalimutan, nandyan sa kwento. Nandyan sa kwento. Imagine kung hindi tao si Jesus, hindi niya kailangan yung Holy Spirit. But the Holy Spirit empowered Him. And the Word of God equipped Him. And for 40 days, He was praying. Lahat yun, nakatulong sa Kanya para labanan ang kaaway bilang tao. Mga kapatid, when you believe the devil's lies, more than just worshiping the blessings the devil offers, we're actually worshiping him in the process. So, to respond to this, paano natin ito kalabanin kagaya na ginawa niya? So, to be like Jesus who was steadfast, hindi nag-give in, hindi nag-give up, hindi bumigay sa temptasyon ng kaaway. One, we must recognize that the devil works cunningly, mixing lies and truth. So, huwag nating i-underestimate ang kaaway. Pinaghalo niya yung katotohanan at kasinungalingan. Pinaghalo niya yung mga pangako ng Diyos sa mga kapamaraanan niya. The end justifies the means. Dahil mabuti naman ang dulo, pwede tayong magsinungaling. Pwede tayong magmanipula ng mga tao, mang-apak ng mga tao, mag-give up sa mga tao for the sake of this goal. Yan ang ginagawa ng kaaway. We must beware of that, but we need God's wisdom to understand. Hindi pwedeng bawat bukas ng pinto, papasok tayo. Hindi pwedeng I'll explore, sa kanila ako magde-decide later. No? Hindi pwedeng wala tayong determinasyon, wala tayong wisdom, wala tayong discretion sa buhay na ito. Kailangan natin ng gabay ng Diyos. And then number 2, we must realize that pursuing ambitions outside God's will, outside God's plan, will become idolatry.
Now, I'm not saying pursuing ambitions is wrong. I'm saying pursuing ambitions outside God's plan, outside God's will, outside God's ways will hinder our worship. Mapipigilan, mahahadlangan, madidistorbo, may istorbo ang ating pagsamba sa Diyos. And along the way, yung mga bagay na yan na inaambisyon natin, sila mismo makikipagsiksikan sa pwesto ng Diyos at magdedemand na sambahin mo rin ang mga bagay na yan. And along the way, or eventually, mababaling ang focus natin mula sa Diyos papunta sa mga bagay na yan at papunta sa mga bagay natin na yan, hindi natin namamalayan, papunta na mismo sa kaaway. So, we must be guided by the Word of God in our worship. And we must rely on the Holy Spirit to empower us. Kaya nga, sa time na yan, very significant yung prayer and fasting na ginagawa ni Jesus. Gutom siya, pero spiritually busog siya. I mean, yung dependence siya sa Diyos, yung presence ng Diyos. In fact, sa ibang versions, kay Mark, sabi yata doon na that there were angels ministering to him. There were beasts na nandoon. Mga animals, wild animals, nakapaligid kay Jesus at that moment. Garden of Eden feels, pero that's another discussion. Jesus was praying. Jesus was fasting. Jesus was saturated by the Word of God. Jesus was empowered by the Holy Spirit. Kaya naman, nung biglang may salesman na pumasok, yung kaaway. I'm not saying mga salesman. Ay, pero yung tactics ng kaaway na nag-o-offer. Ganito yan, no? Kayang-kaya mo itong makuha. Just, Lord ka lang. Just worship me. Serve me. Sundin mo ang aking mga kapamaraanan, Jesus. Ikaw ang sumunod sa akin. So you must be guided by the Word of God. So babalik na naman ako sa punto na kailangan natin magtrabaho. Meaning, magsumikap sa ating pagkilala sa Diyos, pakikinig sa salitaan niya at talagang pagkilala kay Jesucristo para magabayan tayo sa ating pananambahan, sa ating paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, sa pamumuhay na may kabutihan sa mundong ito. Dahil kapag hindi tayo pamilyar sa kalooban at plano ng Diyos, may mag-aabot sa inyo ng brochure ng kaaway. Sasabihan kanya ng plans. I have plans for you. Plans to prosper you. Yung kaaway mismo magsasabi sa iyo nun. So, worship involves determination to seek and serve God only. Hindi pwedeng we just go with the flow sa ating pananambahan. Hindi pwedeng wala tayong consciousness dito sa ginagawa natin. We just go with the flow, Sunday after Sunday, routines, rhythm. We must be on guard, but at the same time, determinado. Determinado. Kagaya na kapag meron kang plano, meron kang gustong maabot, hindi yan lalapit sa'yo. Kailangan magsumikap. The same way na ang focus natin is to worship God, kailangan natin magsumikap. We must understand the plan of God, the will of God, so that we can stay in that track. No? Napapaloob tayo sa kalooban ng Diyos. Sa pagkilos ng Diyos, at hindi sa pagkilos ng kaaway. Because worship involves our devotion to God and our service to Him. Kapag yung devotion natin, yung attention natin, yung desires natin sa Panginoon, naapektuhan na, we know
kung sino na nag-o-offer niyan. Kapag yung paglilingkod natin sa Diyos at yung pagsunod sa kanyang mga kautusan to love our brothers and our sisters, to serve one another, kapag yun naapektuhan na, this is not the Lord's work. Kapag nasasakripisyo ang mga bagay na mahalaga sa kaharian, pag-iibigan, pag-uunawaan, pagpapatawaran, pagsulong ng hustisya, pagsulong ng kapayapaan, pagpapalaganap ng habag ng Diyos at ng balita niya ng kabutihan at kaligtasan. Kapag yung mga bagay na nakokompromiso sa buhay mo, sa simbahan natin, that is not the Lord's work. That is the devil's offer. And the devil's offer ay hindi, huy, pumatay ka, huy, magnakaw ka. Hindi necessarily ganun. The devil's offer is very cunning. The devil's offer is really tempting. Kaya nga, temptation eh. The devil's offer will be covered with good, covered with sweet, covered with shining, shimmering splendor, gaya ng inaalok niya kay Jesus. Splendid pala. So we must, mga kapatid, we must look to Jesus, who was continuously depending on God in prayer and His Word and by the power of the Holy Spirit sa mga panahon na yan, and maging sa pagsimula ni Jesus ng kanyang ministeryo, kasama niya ang panalangin, ang salita ng Diyos, at ang presensya ng Holy Spirit sa kanyang buhay. So after hearing this message, mga kapatid, what you can do is to evaluate yung mga desires natin sa buhay. Just pick something. Like for example, ako, gaya ng sinabi ko, ang alok ng kaaway, hindi necessarily pumatay ka, magnakaw ka, mangloko ka, hindi necessarily ganun. Although along the way, pwede mga mangyari yon. Pero He would offer good things. Personally, I have an ambition. And my ambition is to study sa seminary, higher studies, biblical studies. And it's good sa tingin ko. It's good kasi it will equip me as a Christian, as a pastor, and as a servant of God sa kung saan mang niya ako dadalhin ka, bahagi at pagkilos ng kanyang kaharian. Pero gaya ng pag-uusap namin kaya ni Julie, sabi niya, in pursuing those things, you need to really understand kung bakit mo yung ginagawa. To look back kung ano ang mga dapat na ginagawa while pursuing those things. And it's a good reminder for all of us na no matter how noble, no matter how good ang pinupursue natin ng mga ambitions, will it bring us back to serving and worshiping God? Will it ignite our passion to serve God and His people? Will it equip us more to become good citizens, heavenly citizens in this world? Dahil kung hindi, kahit yung pag-aaral sa seminary is nothing. It's actually the offer of the enemy. Ganun ko siya titignan na example. Dahil ang offer ng kaaway kay Jesus, the very same things na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Kingdoms and glory. Good things. Good things. Pero ang mga kamay na nag-aalay, ang kamay ng kaaway. Hindi napapaloob sa kalooban, mga plano, kaharian ng Diyos. So let us carefully assess everything, mga kapatid, as we pray, as we study the Word of God, as we long for God to always lead us with the Spirit as we walk in this life, as we pursue to worship Him fully and to serve Him only. Let us pray. Father, thank you for your word. Thank you for your reminder na hindi dapat nababaling ang aming pagsamba, na hindi dapat nahahati ang aming atensyon sa inyo,
at ang mga kabutihan at ang mga bagay na ipinapangako nyo sa amin ay sa inyo lang namin iasa at hindi mula sa kamay ng mga kaaway. Panginoon, may hina kami, makasalanan, and wala kaming ganong kalakasan na palaging magaling, palaging matalino sa pagdedesisyon, na palaging malakas ang pananampalataya. May mga pagkakataon na kami gutom, nangihina, at nagugulumihanan kagaya ng mga panahon na kinausap si Jesus ng kaaway. Pero hindi kami magiging katulad ni Jesus. Ang kailangan namin, O Diyos, ang iyong presensya upang maging katulad kami ni Jesus. Salamat, O Diyos, sa pangako at sa katotohanan na bilang inyong mga anak, ang inyong espiritu ay nasa amin, naninirahan. At ang isa sa mga ginagawa ninyo ay kami mismo ay isang katawan, nagiging templo, nagiging pananambahan. Tulungan niyo po kami na patuloy na maituon ang aming debosyon, ang aming pagsamba sa inyo lamang, O Diyos, habang kami ay kumikilos, nagiging responsable mga mamayan, mga magulang, mga estudyante, mga workers, at mga citizens of this country. Continue to guide us and bless us, Father. As we pray in Jesus' name. Amen.